ang nakikita ko kasi dito, isipin nyo, no? Kung siguro ang unang lumapit sa Raffy Tulfo in action ay yung tao na nag-post na yung lechon niya ay puro buto at saka balat lang. Naalala nyo yung nangyari doon sa Cebu Lechon noon? Naunahan lang eh. Ang nangyayari dito, parang tinitignan na lang kung sino yung nauna, siya na yung papanigan. Hindi natitignan kung ano yung punto ng bawat isa. Kasi pag titignan nyo dito, in my opinion, I see it clearly, ang merong karapatan dito, no, ay yung inirereklamo. Yung customer, si Lea Mangumpit, wala siyang ginawang masama dito. Kaya lang, dahil itong si Mercy and William Jane Kirante, nauna sila sa Raffy Tulfo in action kahit walang binabanggit na krimen o kahit anong walang binabanggit na kaso, itong si Attorney Sam, sinatakot lang na sasampahan ka namin ng kaso dahil sa post na ginawa niya. Nabanggit si Attorney Sam dito kung ano yung ipa-file nilang kaso doon sa tao na nag-post. Hindi siya nagbanggit ng cyber libel, hindi siya nagbanggit ng defamation o kahit anong kaso. Ang sinasabi niya lang, kakasuhan kita, kakasuhan kita, kakasuhan ka namin, kakasuhan ka namin. Di ba? Ang problema dyan, mga kabatas natin, base doon sa akin namang punto de vista, yung tao na nag-post ng lechon dito, walang ginawang masama. Ba? Wala kang ginawang masama, kaya lang para patahimikin ka doon sa ginawa mo kahit naman legal ito. 'Di ba? Tatakutin ka ng kaso. Alam niyo mga kabatas natin, yan mismo ang gustong pigilan ng anti-SLAPP law. Kaya siguro ayaw. Ewan ko kung ayaw talaga ha, pero ayaw ng maraming, hindi siguro ayaw, ano pang word, no? Walang gustong magsulong ng anti-SLAPP law. Kasi ginagamit talaga ito ng mga tao, pati dito sa Raffy Tulfo in action, para patahimikin yung mga tao at kitilin o patayin ang freedom of speech and expression ng mga tao. Ipapaliwanag ko ng masinsinan sa inyo yan mga kabatas natin. Panoorin muna natin ito at maliliwanagan kayo kung bakit ang laki ng problema ko dito at nakalagay doon chilling effect. Kasi nga, kawawa naman tayong mga Pilipino kapag kayang-kaya tayong patahimikin dahil sa mga pagbabanta na ikakaso tayo. No, lalong-lalo na sa isang platform katulad ng Raffy Tulfo in action na may 22 million subscribers. Panoorin natin to. Ikaw, Ma'am Lea, wala kang intensyon na mag-refund. May intention ako mag-refund, ma'am, kahit presyo ng laman ng baboy. Kasi wala talagang laman, tapos magbayad ako ng 4,000 mahigit. So, nung pumunta ka Ito, mga kabatas natin, ang nangyari, para magkaroon tayo ng kabuuan siguro na idea sa nangyari. Itong babae na nasa taas, bumili siya ng lechon. Bumili siya ng lechon. Nung bumili siya ng lechon, hindi siya satisfied doon sa lechon na binili niya. Mamaya malalaman natin yung kanyang dahilan. Yung mga babae sa baba naman, sila naman yung nag-deliver ng lechon. Yung babae naman sa kaliwa, siya si Attorney Sam. At tingnan natin din kung ano yung gagawin niya dito. Nakakakilabot mga kabatas natin. Panoorin natin. doon, refund ang habol mo. Refund, ma'am, sa laman. Hindi full refund. Kasi makita naman sa chat na sabi ko, i-refund nyo yung... Magbigay sila kahit magkano yung presyo sa laman. Yun ang ibig ko sabihin doon sa chat ko. Na presyo ng laman ang i-refund nila. Yan, para sa mga para sa mga tao na hindi alam yung buong kwento na ito, nag-post si ate sa social media, pinost niya yung hindi magandang experience niya doon sa pagbili niya nga ng lechon ng mga tao, yung mga babae na nasa baba. Ngayon, nung pinost niya yun, nagkaroon sila ng pag-uusap, humihingi siya ng refund. Hindi naman daw full refund. I-discuss dito ni Attorney Sam kung bakit hindi pwede yung refund. Tingnan natin. Kasi yung baboy nila talaga, butot, balat, nakita lahat ng mga kapitbahay namin doon na wala talagang nakain. At saka, kung nagsabi siya na dalhin yun, dinala namin yun. Wala siyang sinabi. Kasi pig-pig. Ito ang pinaglalaban niya, no?
nakita niyo yung lechon, no? Sabi niya butot balat daw, tapos may konti lang na taba na nakadikit doon sa balat. Yun daw yung puti doon. Ngayon, nung reneklamo, 'di ba? Ayaw daw i-refund na nung isa o hindi sinabi nung isa na i-refund, 'di ba? O pag-usapan natin yung refund. Well, siguro ayokong pangunahan muna si Attorney Sam, panoorin natin siya. Silita niya na butot balat nga yung 20 kilos. Kaya umuwi na lang kami kasi ganun daw talaga ang 20 kilos. Wala kami magagawa. Kay 20 kilos, ganun daw talaga. Yung kasing refund, no? The fact na kinain nyo na kasi yung lechon, technically, wala na tayong makukonsider na damage. There is Ito, ang mga kabatas natin, yung sinasabi niya kasi pag kinain mo na daw yung lechon, wala nang damage o wala nang refund. Hindi naman talaga masasabing absolutely na wala nang damage. Kasi nga, if you buy something na you were promised of a certain quality or quantity, tapos na-receive mo yung item na yon, tapos nung nakita mo, iba yung quality at saka quantity, kaya lang pinatawad mo na siya. Ibig sabihin, kunwari, katulad ng sinasabi ni Attorney Sam dito na kinain mo na. 'Di ba? Pinatawad mo, okay lang, pinalampas mo na, 'di ba? May damage pa rin. Kaya lang, 'di ba? Mahihirapan ka ng patunayan yung damage. Bakit? How will you prove something that does not exist anymore? Siguro meron ka mga pictures. Kaya lang, pag nakita mo nga dun sa picture, it's difficult to discern. Mahirap tignan. Di ba? So, I think it's not right to say na walang damage because of the fact na kinain mo. Di ba? Ibig sabihin siguro, pinalampas mo yung damage o yung danyos, kaya kinain mo na lang. Di ba? Tuloy natin. liability when there is damage. Ngayon, sa kahit na anong transaksyon, lalo na kunwari, ayaw mo yung bagay na tinatanggap mo, tingin mo kulang yon, tingin mo hindi. Ito mga kabatas natin, doon din sa sinabi ni sinabi ni Attorney Sam na there is liability when there is damage. Sabi niya, pag titignan kasi natin dito, ito, punta tayo sa jurisprudence kasi maganda kasi magkaroon tayo ng citations Sabi niya, dito sa bandang ito, itong kasong ito, GR number 163593, December 16, 2005, Preferred Home Specialties Incorporated and Edwin Yu versus Court of Appeals. Anong sinabi dito? Ang sinabi dito, material injury, however, is not essential in the crime of estafa. It is enough that there is disturbance of personal rights. Diba? Ano kasi ang mangyayari na, worst case scenario dito, no? Ang worst case scenario dito, if you receive a material that is of different quality or quantity, niloko ka. Nagkaroon kayo ng bentahan. Niloko ka. Diba? Scam. Estafa, ang pinakamatinding kaso niyan. Of course, pwede rin civil case lang. Pero tandaan natin kasi ang estafa, dapat yung injury, yung panloloko, yung misrepresentation must be before or simultaneous doon sa injury. Tapos tignan mo dito, sabi ng Supreme Court dito, material injury, however, is not essential in the crime of estafa. It is enough that there is disturbance of personal rights. So, na-disturb lang yung personal rights mo. There must be damage, although it is not required that it be susceptible of determination. Diba? So, pag titignan mo, hindi kayo, kailangan may damage, no? Meron at merong damage. Kailangan 'yan. Pero kahit hindi mo siya ma-determine, no? Okay lang. Basta mapatunayan mo na may danyos. 'Di ba? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, may damage doon, kaya lang mahirap patunayan. 'Di ba? Mahirap patunayan. You must prove that there is damage. Although you cannot determine it, kunwari, specifically kung gaano karami, as long as you can prove that there is damage or disturbance of personal rights, pwedeng papasok yan. Sabi niya, the gravamen of the felony is an intent to deceive, yung panloloko, or fraudulent intent. Intent being a state of mind may be proved by words or by the conduct of the accused before and after the transaction, subject of the case, independent of and distinct from the non-compliance of the promise or representation of the accused. Di ba? Yan. So, alam niyo kung bakit ko diniscuss yan? Siyempre, listen to the other side or hear the other side. Ang nakikita ko kasi dito, isipin nyo, no? Kung siguro ang unang lumapit sa Raffy Tulfo in action
ay yung tao na nag-post na yung lechon niya ay puro buto at saka balat lang. Naalala niyo yung nangyari doon sa Cebu Lechon noon? Naunahan lang eh. Ang nangyayari dito, parang tinitignan na lang kung sino yung nauna, siya na yung papanigan. Hindi natitignan kung ano yung punto ng bawat isa. Kasi pag titignan nyo dito, in my opinion, I see it clearly, ang merong karapatan dito, no, ay yung inirereklamo. Yung customer, si Lea Mangumpit, wala siyang ginawang masama dito. Kaya lang, dahil itong si Mercy and William Jane Kirante, na una sila sa Raffy Tulfo in action kahit walang binabanggit na krimen, o kahit anong walang binabanggit na kaso, itong si Attorney Sam, sinatakot lang na sasampahan ka namin ng kaso dahil sa post na ginawa niya. Diba? Tuloy natin. Yan yung in-order mo. Di dapat, hindi mo siya tinanggap, lalo na to, dapat di mo siya kinain. So doon pala, Ito ang problema ko dyan, yung hindi mo siya tinanggap. No? Mga kabatas natin, let's be... We go there, okay. I don't know. No, Ate Lisa, go. Mga kabatas natin, ito ang sinasabi ko, no? Yung dapat hindi mo tinanggap. Paano mo naman malalaman yung lechon kung walang laman kung hindi mo tatanggapin? Alangan naman yung lechon, ipapabiyak mo doon sa harap ng tao. Di ba? Common sense. Tapos, ito rin kasi yung sinasabi ng maraming tao na, well, lagi ako nagpapadeliver sa Lazada at sa Shopee. Sasabihin sa akin, hindi ko tinanggap. Paano ko malalaman kung yan yung order ko, kung hindi ko tatanggapin? Dapat ho, chinek nyo agad-agad. Mache-check ko agad-agad yan, pero I can check it only physically. Physically meaning, dumating siya, tapos, based doon sa anyo niya, no? Yung nakita ko, yung panlabas na anyo niya, gumagana. Ngayon, kunwari, bumili ako ng monitor, tapos yung monitor, di ba, nakita ko pumasok yung monitor, di ba? Alangan naman, pag-aantayin ko yung delivery boy, no? Sasabihin ko, sandali ho, ipe-plug ko muna itong i-unboxing ko muna, tatanggalin ko yung monitor, isasaksak ko, tapos ipe-play ko muna, tapos titignan ko kung gumagana. It's common sense naman ng konti. Di ba? Common sense naman ng konti. So, ibig sabihin, mga kabatas natin, bakit ko connect-correct yan? Kasi para malaman ng mga tao na even if you accepted something, you can still return it. You can still file a complaint. You can still enforce your rights even if you accepted it. Doon sa kinain niya, actually, no, you can still reason out kung kinain yun o hindi, no, as long as you have the right documentation. If there is damage still, di ba? Kasi isipin mo ito, no? Isipin nyo ito. Umorder ako ng 10 Chicken Joy. Ang dumating 5 lang. Kinain ko yung 5 Chicken Joy. Hindi na ba ako pwedeng mag-demand doon sa Chicken Joy na 5 na hindi dumating? Dahil sasabihin sa akin, kinain mo eh. Di ba? Documented properly. Ito yung na-receive ko. 5 lang. Gutom na kami. Umiiyak na yung anak ko. Papakainin ko na. Kakainin niya na yan. Ngayon, hindi dahil kinain ko yon, ibig sabihin, tinanggap ko na. Kasi, according to the circumstances, napatunayan ko na kulang yung dineliver mo. Ngayon, dahil kulang yung dineliver mo, may utang ka sa akin. Di ba? Simple bagay eh. Alam nyo, critical thinking, common sense, di ba? It will not. Alam nyo, yung action mo na pagkain, no? Yung action mo ng pagkain, although it will make it difficult for you to prove yung inyong mga allegations, it does not mean wala nang damage yun. Okay? That's not how the law works. Di ba? Ito. Yan ito rin, tama rin sinabi ni Giancarlo Cabingas, kapag umorder ng Chicken Joy, kakagatin mo muna bago mo makikitang hilaw. Di naman pwedeng hulaan na hilaw yun just by looking at it, di ba? Tapos sasabihin, kinain mo na. Tuloy natin. magkakaproblema ka na doon, Ma'am Lea. Tapos, out of the 45 na in order, di ba? Isa mo lang na nagrereklamo.
So posibleng ma-compare yun dun sa iba na binenta ni Ma'am Mercy. So Flawed na naman yung logic na yun eh. Na out of the 45 na binenta mo, may isa lang ang nagrereklamo. Hello, mga kabatas natin, hindi ba pwede na may isa na mali? So, ibig sabihin nun, pag 45 yung deliver mo, perfect na lahat yun? Yung mga may quality control nga na malalaking kumpanya, meron pang mga nare-recall na items at may nakikita pa tayong factory defect, ang tataas na ng quality control ng mga yun ha. Tapos ang logic mo, oh, 45 yung dineliver ko, walang nagreklamo. Ikaw lang ang nagreklamo, mag-isa mong nagreklamo, ibig sabihin mali yung reklamo mo. Isipin nyo na lang kasi, no? Kapag, kunwari, yan ang gagamitin natin na depensa natin o panlaban natin o gagamitin natin na dahilan sa mga paligid natin, sa bagay-bagay, hindi tama eh. Diba? 100 sila, isa lang nagreklamo. Mali eh. May mali pa rin eh. Bakit hindi mo papakinggan yung nagreklamo? Kahit nga 1 million yan, tapos isa lang eh. Pwede pa rin mangyari yun. Why would you deny the argument of the person dahil sinasabi mo na mas marami ang hindi nagreklamo kaysa doon sa nagreklamo? Well, baka nga, walang problema. Yung 44. Pero doon sa 45, meron na. Pwede naman mangyari yun eh. Diba? Tuloy natin. in terms of refund, anong basis ng refund natin ngayon? Wala na. Okay Pero lang yung naman, hindi naman ako naghabol ng refund na yun. Yung pag-post nyo po ng nakakasira kay Ma'am Mercy, yun po ang medyo unfair po ata. Kasi 20 Yan, ito na naman yung sinasabi niya. No? Yung pag-post mo ng nakakasira kay Ma'am Mercy, medyo unfair po yata. Hindi ko maintindihan kasi yung pinost nila. Pero base doon sa sinabi doon, no, tungkol sa lechon lang yung sinasabi niya. Ito, no, sabi niya medyo unfair yun. I think it's not unfair. Ito yung sinasabi ko na sila mismo, no, they are encouraging slap suits. Itong Raffy Tulfo in action, sinasabi nila na tanggalin mo yung post mo o kaya baguhin mo yung post mo, huwag ka mag-post ng ganyan, pigilan mo yung pananalita mo tungkol sa mga bagay na ganyan, otherwise kakasuhan kita. When in fact, wala siyang pinost na masama. Ang pinost niya, yung experience niya about the product. Mga kabatas natin, if we will review products that we used, yung mga ginamit natin na produkto, mga kinain natin, no? Kung mapakla, mapait, hindi mo gusto yung lasa, 'di ba? Kung ikaw nagsuot ng sapatos tapos yung sapatos sa tingin mo madaling masira. 'Di ba? Kapag ikaw gumamit ng isang monitor tapos yung monitor mo madaling masira, pwede mong i-post 'yun, pwede mong ilagay sa internet 'yun. Karapatan mo 'yun. That's your freedom of speech and expression. Hindi, sasabihin nila paninira yun. Well, that's your experience eh. Pinakita na naman yung video. Yun ang experience niya dun eh. Ano ba yun? Defamation ba yun? Yun ba? Ay cyber libel. Tandaan natin, ang defamation dapat it pertains to a person. Person ba yung lechon na kinain nila? Ano na lang gagawin natin? Kapag naka-receive tayo ng pangit na produkto, tutahimik na lang tayo? Tapos aantayin na lang natin yung mga ibang tao na mabiktima rin. 'Di ba? This is exactly encouraging slap suits. Para may example, itong si idol nyo, no? Idol nila na Raffy Tulfo, ito ang example ng pagbabanta ng slap suit. Sinabi mo na hindi maganda o hindi masarap o payat o walang laman yung lechon ko, kakasuhan kita. When in fact, pinakita niya yung lechon sa'yo. Kahit nga may laman yung lechon mo, kung sa tingin niya yung lechon na binili niya, maliit pa rin at walang laman, karapatan niya yun. Di ba? You cannot be imprisoned for a product review. Ito.
Tapos, anong banta nito? Years na nasa negosyo sa Mamers. Yung pinost ko lang po, ma'am, yung lechon na walang laman, wala naman po talaga laman. Alam mo, Ma'am Lea, hindi ko kasi makonsider na inosente ka eh. Kasi ang totoo, Kasi ang prinoprotektahan nito, dito, sa Raffy Tulfo in Action, ay yung nagreklamo kahit walang punto. Diba? Sasabihin niya, hindi ko na inosente ka eh. Anong nagawa niyang mali? Bakit hindi mo sabihin kung anong kaso? Diba? dyan, itong bagay na to, lechon to, nami-measure siya ng per kilo. Tama? May paraan para mapatunayan. Kung tama yung kilo na yan, di sana di nyo muna kinain. Hindi naman yung kilo ang usapan dyan. Ang usapan dyan, yung laman. Well, sige, tama yung timbang. Wala namang problema. Pero, di ba? Oh, sasabihin niya, oy, attorney, di ba? Nag-review ka ng Angel's Burger ah. Alam niyo yung naging noon? Yung naging viral noon sa Angel's Burger. Isang kagat, tinapay lahat. Diba? Ang dami-daming tao ang umanib o sumang-ayon doon, no, sa Angel's Burger. Isang kagat, tinapay lahat. O unang kagat, tinapay lahat. Diba? Isipin mo na lang kung ilan ang kakasuhan ng Angel's Burger. Diba? Tapos sasabihin ng Raffy Tulfo in Action, dapat hindi mo kinain. Diba? Dapat hindi mo kinagat. Ewan ko. Di ba? Hindi yung mag-speculate ka base sa sarili mong paningin. Unfair din naman. Hindi na mag-speculate ka. Hindi na speculation yun kasi base yun sa sarili niyang paningin. Ibig sabihin, naging witness siya. Ibig sabihin, may credibility na siya na sabihin yun kasi nga, siya mismo ang naka-experience nun. Diba? How is that a speculation when in fact, it was her who bought it, who ate it, nag-video. Speculation pa rin. Diba? Pag hindi ako satisfied, sasabihin ko, sabi nila, maanghang yung sili. Hindi naman maanghang, walang kwenta ito. Parang tubig lang yung hot sauce niya. Tapos sasabihin, ikaw, Attorney Libayan, ba't mo kasi ininom yung hot sauce? Yun ang ginagawa ko sa hot sauce, iniinom ko para malaman ko. Paano mo ngayon masasabi na lasang tubig yun? Ininom ko O di alam ko na lasang tubig yun. Hindi, sa akin maanghang. Sa'yo maanghang. Sa akin, hindi maanghang yun. Kasi mataas ang tolerance ko sa anghang Ikaw, konti lang kasi hindi ka sanay na nagsisili. Di ba? Naman yun, dun sa nagbebenta. Tapos, magpo-post ka sa social media ng nakakasira sa reputasyon nila. Unfair kasi yun, ma'am. Unfair daw yun. Wala naman silang paramdam. Unfair daw yun. Di ba? Ano bang unfair ngayon dito sa nangyayaring ito? Di ba? Yung isang tao na nag-review ng produkto, nagpakita pa nga ng video, tapos ngayon, pupunta sa Raffy Tulfo in Action, 1 million plus views na ito, magto 2 billion na. Anong unfair doon? Yung Raffy Tulfo in Action na dahil naunahan lang, nung nagreklamo, siya na yung papanigan. Hindi man lang tinitignan kung anong provision ng batas, tapos hindi man lang tinitignan kung ano yung freedom of speech and expression. Kaya nga sabi ko, nakakalungkot ito at nakakatakot. Iisipin ngayon ng mga tao na kapag may sinabi kang hindi maganda dun sa produkto ko, kahit nga yun ang obserbasyon mo, walang perfect. Kunwari, no, sasabihin ng isang tao, nag-deliver, may nag-deliver sa akin ng pagkain, sabi ko, yung deliver mo na pagkain sa akin may buhok. Kung ganyan, di ba? May buhok. So, sasabihin niya, sa dineliver namin na 1 million na pagkain, walang nagsabi na may buhok. Ikaw lang ang nagsabi na may buhok. Dahil sinabi mo na may buhok, yung produkto namin, siniraan mo kami, kakasuhan kita.
Di ba? Talaga na about dun sa lechon nila. Ang dami rin Ay, kaso- nagreklamo na ganun. Marami pong nagreklamo. Sino pa po ang nagreklamo, ma'am? May nag-comment. Ito, punto ba ulit kung maraming nagreklamo? No. Kung iisa nga lang yung buhok na yun at nagkataon na dun sa pagkain ko at ako lang yung nagreklamo, as long as valid yung reklamo ko, andun pa rin yun. Hindi kailangan lahat kami na deliver na 1 million may buhok para maging valid yung aking complaint o kaya observation. Hindi. Iisa lang yung may buhok na pagkain. O may ipis. Hindi. Buti nga may ipis yan eh. Yung iba wala. Alam niyo yung joke na yun? Ay sir, swerte nyo po. May ipis yung pagkain nyo. Yan po yung specialty namin. Yung iba ko kasi walang ipis. Yan lang ho ang may ipis. Dapat nga ho. Mas mahal yung singil namin sa inyo yan kasi may dagdag ko na exotic food. Yun doon sa post na ganun din daw. Tapos marami doon sa Lawis na customer daw na hindi na nagreklamo. Na ganun pa rin Ay, yung... ma'am, hearsay yan. Ibig sabihin, hindi ko mako-consider yan na mga complainant. Kasi Oh, hearsay yun. Pero itong tao na ito na nagko-complain tungkol sa lechon ng mga ito, hindi hearsay. Hearsay yung sinasabi niya. O tapos bakit ikaw yung nagko-consider? Ay oo, Raffy Tulfo in action pala ito. Di ba? Nakakatawa na nakakainis na nakakatakot. Dahil ang daming nanonood dito. sabi mo lang yan eh. Comments lang yan sa post mo. Fair ba yon na hindi mo dinaan sa tamang paraan bago ka mag-akusa sa isang taong naghahanap buhay ng maayos sa panahon ng pandemya? Hindi po. Ulit-ulitin ko, no? Ito kasi si Attorney Sam, hindi niya makita yung difference doon sa comment mo sa produkto at saka comment mo doon sa tao. 'Di ba? Pag ako rin, no? Alam nyo, part of due diligence, especially kapag tayo ay mamimili online, is to look for reviews. Sinong gumagawa nun? Dapat gawin nyo. Ginagawa ko yun. You should look for reviews. Isipin nyo na lang, no? Kung itong Raffy Tulfo in action, di ba? Sila, ang sinunod ng lahat ng tao, wala nang magpo-post ng bad review. Ngayon, hindi mo na makikita kung ano, o hindi mo madidetermine kung ano yung tama, o yung maganda sa hindi maganda. Wala ka ng basihan kasi lahat na lang ng pwedeng i-post sa mga produkto mga good reviews lang. Kasi pag nag-bad review ka, kakasuhan ka ng Raffy Tulfo in action. Nakukuha nyo ba mga batas natin yung gusto kong puntuin dito kung bakit takot na takot ako dito sa mga ginagawa nilang ganyan? Diba? Titignan mo yung review niya. Ang daming nagbebenta ng sapatos. Ngayon sinabi mo peke yung sapatos niya. Ang daming nagbebenta ng cologne, ng perfume. Sasabi mo peke yung sapatos, yung cologne niya. Kung peke talaga, di ba? Kung peke talaga, tapos linagay mo dun kakasuhan ka kasi matagal nang nagbebenta yan. Sinisiraan mo yung produkto niya. Yung tao na yan, sinisiraan. Hindi mo sinisiraan yung tao, yung produkto ang sinisiraan mo. Bakit ayaw mo mabiktima yung mga tao? Yun! Raffy Tulfo in action, ang tinatawag na awareness. Pagseset ng awareness sa mga tao, hindi yung pagchichismis ng tao. Ito, pagre-review ng produkto. Nakakatakot kasi pag kinasuhan ka po ng mga to dahil 20 years na po sila in business. Ibig sabihin may reputasyon ang kanilang negosyo. Ngayon, pag 20 years ka na in business, hindi ka na pwedeng mabigyan ng masamang review. Yung pagkain mo, hindi na pwedeng mabigyan ng masamang review. Yun yung pinapalabas nila. That is exactly why we need the anti-slap law. Para hindi makapagbanta yung mga tao sa Raffy Tulfo in action, nakakasuhan kita. Dahil sa hindi magandang sinabi mo doon sa produkto ko. When in fact, it is well within your rights to say that. Kaya hindi po tayo dapat padalos-dalos nagpo-post ng mga ganyan na nakasisira. Ngayon, Dapat hindi rin tayo padalos-dalos, no, na nagbabanta sa mga tao, nakakasuhan sila,
kahit wala naman silang ginagawang masama at ine-express lang nila yung sarili nila, yung kanilang damdamin, yung kanilang karapatan sa pananalita. Pero dahil ayaw mo yung sinabi niya, kahit it is within the bounds of law, patatahimikin mo. Ma'am, kung ako po sa inyo, hingi po sana na lang kayo ng tawad kila Ma'am Mercy para wala na pong kasuhan. Pwede ba yun, ma'am? Walang problema, ma'am. Para okay na, ma'am. Yan. Isipin mo, no? Siya pa yung hihingi ng tawad. Siya yung drinag dyan. Siya yung may karapatan na gawin yung ginawa niya. Humingi ka ng tawad para hindi ka namin kasuhan. Huwag ka nang gumawa ng ng bad reviews. Pag may nangyaring masama sa iyo, hindi naman masama. Pag may natanggap ka na hindi magandang serbisyo o kaya hindi magandang produkto, tumahimik ka na lang. Hayaan mo mabiktima yung lahat ng tao. Lalong-lalo na ngayon, internet na lahat. Yung transaction, tapos tatakutin nyo yung mga tao na gumawa ng mga reviews dun sa mga bagay-bagay na na-experience nila, na nakukuha nila, yung mga services, yung mga products na nakukuha nila. Alam nyo mga kabatas natin, to end this, we really need the anti-SLAPP law. So far, doon sa mga tumatakbong senador, wala pa akong nakikita sa kanila na konkreto na batas na ipapasa. Lahat sila puro generic shit. Sorry for the word, no? Pero ganun, no? Puro generic lang. Alam nyo, it's easy naman eh. Tatakbo ako, anong punto ko kung bakit ako tatakbo, ipapasa ko tong batas na ito. Bakit walang gumagawa ng ganun? Dahil wala silang malinis na intensyon? Hindi ko alam. Di ba? Pero ito lang, mga kabatas natin, sana ipaalam natin sa mga tao na kailangan natin ng anti-SLAPP law. At saka sana, magpapal tayo tungkol sa batas para hindi tayo mabiktima. At masabihan na lumalabag ka sa batas, samantalang ikaw naman ay nandoon sa iyong karapatan para i-express kung ano yung naranasan mo. Diba? Karapatan mo yun. Malamang hindi niya karapatan mag-refund, pero karapatan niya na mag-review doon sa kinain niya. Diba? Ito, basic din, no? Sabi ni Miss LJ, ouch, di ba? May review din sa mga apps, so kasuhan ako ng isang apps dahil pangit yung sinabi ko sa review. Pangit naman talaga. Ito, ang daming nagre-review na ang pangit ng Windows 11, di ba? Na hindi pa daw siya, dapat na release fully. Yan. Ang tagal-tagal na ng Microsoft. Ito, ilang years lang sila. Ewan ko. Pero yung reputasyon ng Microsoft at reputasyon ng lechonan nila, for sure, mas may reputasyon yung Microsoft Corporation. Base doon sa napanood natin dito sa Rafi Tulfo in Action, yan. Dahil sinabi mo na walang kwenta yung Windows 11, na pangit yun, na ang daming bugs pa, kakasuhan ka na ng Microsoft. Mali yun. Ay, nako. Anyway, mga kabatas natin, lipat po tayo sa kabila. Sana may natutunan tayo. Sana, maging critical thinkers tayo para alam natin kung ano yung tama at mali. At hindi lang dahil maraming subscribers, tama na. Diba? Hindi lang dahil meron silang platform na ganyan, tama na. Well, hindi ko naman sinasabing ako lagi ang tama, Sinabi ko rin naman yung sa akin. Ako rin, sa ibang tao na walang subscribers, marami akong subscribers, pwede rin akong mali. So, ano yung sinasabi ko lagi? Kung mali ako, criticize me. Tell me I'm wrong. I'll be happy. And if you've proven me to be wrong, I'll accept that I am wrong. Diba? Mag-a-apologize ako. Magpapasalamat pa ako sa'yo. Hindi ako magdi-delete ng video. Alright? Yan. Ingat po tayo mga kabatas natin. At syempre maraming salamat sa mga mods, maraming salamat sa mga supporters, maraming salamat sa mga members, sa mga solid na kabatas natin. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po tayo lagi. At syempre kung hindi na po kayo sasama sa kabila, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin, yung natutulog na mahimbing, siya yung lagi panalo. Maraming salamat po. Paalam pansamantala.